Sa paglatag naman ng Department of Trade and Industry sa kanilang proposed 2027 budget, pangunahing paglalaanan nila ng pondo ang mga programang magpapalawak ng market ng produktong Pilipino at magbibigay ng maraming oportunidad para sa mga negosyante at magsasaka. Si Kate Renya sa detalye. Patuloy ang paglago ng exports at investments ng Pilipinas. Ayon yan sa Department of Trade and Industry. Noong 2025, umakyat ng 15.4% ang Philippine exports, habang ngayong 2026, patuloy rin ang double-digit growth sa ilang buwan, kabilang ang 20.4% noong Marso at 24.1% noong Hunyo. Malaki rin ang potensyal ng agricultural products, tumaas ng 34.4% ang coconut exports noong nakaraang taon. Patuloy naman ang paglakas ng banana at pineapple products at paglaki ng demand sa ube at kalamansi. Dahil dito, humihingi ang DTI ng dagdag na 100 milyong piso para mas maraming Filipino businesses at MSMEs ang makakasali sa international trade shows at makapasok sa global market. Malaki po ang potential natin sa global space. So we need to join more trade shows, or we need to have more market access for these products. Growth of investment does not only provide income for our country, but high-paying jobs for our people, so our people can stay here and be home with family. Patuloy din ang suporta ng DTI sa MSME sa pamamagitan ng loan program. Kabilang narito ang Women's Enterprise Fund. Maaaring makahiram ng 30,000 pesos hanggang 20 million pesos na puhunan ang mga kwalipikadong benepisyaryo. Depende ito sa kanilang pangangailangan sa negosyo. Mayroon din itong 1 taong deferment sa pagbabayad ng principal at interes at walang collateral. Layon nito na bigyan ng pagkakataon ang mas maraming kababaihan na magkaroon ng sariling kita at makatulong sa pamilya. Because of this double income, there's better education, better quality of life. Pwede na silang lumabas pag weekend, they can eat out, or they can also mag-vacation. Importante rin for them to eat out because tataas din yung mga sales ng indirect investments, which will also provide the jobs. And this will also strengthen the local tourism. So we need to encourage double income in the family. Para naman sa mga kabataan, may 1 bilyong piso para sa Youth Enterprise Fund. Maaari silang makahiram ng 30,000 pesos hanggang 500,000 pesos para sa puhunan na may 1 taon din na deferment at walang collateral. Sa kabuuan, may 12 bilyong pisong pondo ang nakalaan para sa iba't ibang loan program ng DTI, kabilang ang para sa exporters, MSMEs, OFWs at mga tsuper na nagnanais maglipat sa electric public vehicles. Kabilang din sa isinusulong ng DTI sa bansa ang mga free trade agreement na magbibigay ng mas magandang access sa mga foreign market, pati na ang Digital Economy Framework Agreement o DEFA para sa cross-border digital trade. This will really strengthen our e-commerce trade within ASEAN. And importante din ang e-commerce sa atin because we are 7,600 islands. So we need to get our products across each and every island. And the e-commerce platform is the cheapest way and is also the fastest way for us to be able to sell the products, both by the businesses and also by the SMEs. Samantala sa presentasyon ng DTI sa kanilang proposed budget para sa taong 2027, mapapansin na lumiit ang nakalaan para sa kagawaran. Nasa 10.55 billion pesos ang proposed budget, 1.36 billion pesos na mas mababa kumpara sa naaprobahang budget sa 2026. Ayon sa DTI, kailangan ng sapat na pondo para mapalawak ang market access, mapalakas ang MSMEs at makalikha ng mas maraming trabaho at oportunidad para sa mga Pilipino dito mismo sa bansa. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Kate Renya, Congress News. Ako po si Sofia Potenciano. Para maging updated, manatiling nakatutok sa Congress TV, Congress TV Digital at iba pa naming social media pages.